Labis na ikinabahala ni Ivan ang pagkakakitang iyon ni Ami kay Isabel. Kilala niya ang kasintahan. Hindi ito titigil hanggat hindi ito papatunayan ng mga nakita. Hahanap at hahanap ito ng patunay upang paniwalaan siya ng lahat. Please believe me, Ivan. Totoo ang sinasabi ko. Hawak pa nito ang kanyang mga kamay at pilit siya nitong pinapaniwala. Paano naman kami maniniwala sa iyo? Naging estatwa at ang isa ay namatay na lang sa di maampat na pagdurugo ng parte ng katawan. Nagda-drugs ka na ba, Ami? Naiiling niyang sabi sa babae. Pero iho ganyan din ang balitang nangyayari sa mga natatagpo ang patay sa lugar na ito. May kaba na rin sa tinig ng kanyang ina. Ma, kung totoo nga iyon, bakit hindi pinatay si Ami ng babaeng sinasabi niyang pumatay dun sa dalawang lalaki? That's just a silly story. Gusto niya lang akong sumama sa kanya pauwi ng Manila at hindi yun mangyayari. Sabay talikod niya sa mga kausap. Napayakap na lang ang dalaga sa matatandang babaeng kaharap. Waring inaalo ito sa takot na nararamdaman. Madam, hinahanap po kayo ng mga pulis. Bungad ng isa nilang kasambahay. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Chief. Ano, may nakita ba kayo dun sa bahay na sinasabi ni Ami? Makaraang makauwi si Ami sa kanila at maikwento ang mga pangyayari ay nagpatawag na kagad sila ng pulis. Natakot silang baka masundan ito ng babaeng sinasabi niyang pumatay sa dalawang lalaki. Sa kasamaang palad ay wala po kaming natagpuan sa bahay na sinasabi niyo. Matagal nang hindi umuwi ang may-ari ng bahay na iyon, ngunit wala kaming nakitang kahit na anong nawawala sa lugar o kahit saan man ang bangkay ng dalawang lalaking sinasabi niya. Sabay turo kay amin ng pulis. Baka ay distro, baka ay naitago na niya ang mga bangkay. Ma, please, pabalikin mo sila ron para makita nilang totoo ang sinasabi ko. Pangumbinsin niya sa matandang babae. Matilde, tama nga na nga iyang kalukahan na yan. Noon lang sumabat ang ama ni Ivan. Kanina pa siya waring nakamasid lang at nakikinig sa mga pangyayari. Waring napuno na rin siya sa walang saysayniku ng kwento ng dalalag. Lalo pa siyang nainis. Nang malaman na ang asawang nagpatawag ng mga pulis, salamat sa inyong tulong. Maaari ninyo kaming iniwan. At inabot ang kanyang kamay sa mga pulis, hudyat ng kanyang pagpapasalamat dito. Ano ba naman ang pumasok sa mga utak ninyo? Baka mapagkamalan tayo ng mga kapitbahay na nasisiraan na ng bait. Magsasalita pa sana ang dalawang babae nang pigilin sila ng kaharap. Tama na sabi. Ikaw, baling niya kay Ami. Pumunta na kasi sa iyong silid at doon magpahinga. Samahan mo siya. Utos nito sa isang kasambahay. Agad naman itong sumunod at pilit na inalalayan si Ami papunta sa lid nito. At ikaw, tumigil ka rin sa pakikinig sa babaeng iyon. Pareho na kayong nasisiraan ng ulo. Galit na baling niya sa asawa. Pero Emmanuel, sinabi niyang tigilin niyo na yan. Galit na siyang tumalikod dito. Sa loob ng kwarto ni Ivan ay dinig na dinig niya ang palitan ng salita. Lalo lang siyang kinabahan ng dumating ng mga pulis. Mabuti na lang at agad niyang natunton kung nasaan at sinundan ni Ami si Isabel, kung kaya't sila mismo ang nagligpit ng mga naiwan nitong kalat. Kahit sa sarili ay iniisip niya kung tama ang kanyang ginawa. Para na rin siya naging complice sa isang mamamatay tao. Pero namang kasong isasampa nila laban sa isang estatwa. Nakasisiguro siyang si Isabel nga ang gumawa ng bagay yun sa dalawang lalaki. Kundangan nga at naiwan pa ito ang kanyang balabal. Hindi sang-ayon si Ivan sa ginagawang iyon ni Isabel. Ngunit ano ang kanyang magagawa para pigilin sa paghiganti sa mga pumatay sa kanyang pinsan? Malungkot na tindikitigan lang ni Ivan ang estatwa ni Isabel. Sabik na siyang makitang mabuhay at muling mahad ka ng babae. Ngunit hindi niya alam kung paano ang magiging reaksyon niya pag nagkaharap sila. Gayong napatunayan niya ang mga karumal-dumal nitong gawain. Para sa kanya, hindi tama ang magiganti. Pero sa kanilang sitwasyon ni Isabel, paano niya ito mapipigilan? Masyado yatang malalim ang inis mo habang nakatitig ka sa estatwang iyan, Ivan. O sisa sa kanya ni Amy, na hindi niya namalayang nakapasok na sa kanyang silid. This is my room, Amy. At kung gusto mong pumasok, dapat matuto kang kumatok. Galit na sabi niya sa dalaga. Umatras ang bahagya ang babae at kumatok sa pinto ng silid. So pwede na ba akong pumasok? Nakangiti nitong tanong. And what's with that statue, Ivan? Mukhang mas nahuhumaling ka na sa kanya kaysa sa akin, eh. You need to go back to Manila. Ginugungula mo lang ang buhay ko rito. Lumayo na siya sa statue at sa pagkakalang mababaling niya ang atensyon ni Ami. Palayo. Rito. I just wonder what's with that statue. Bakit ba palagi kang nagtatago sa kwarto na to? Dati-rati sa Manila, halos di ka matigil sa isang lugar. Ngayon dito sa boring ninyong probinsya at dito sa boring mong kwarto ikaw naglalagi. Sarkastiko nitong tanong sa lalaki.
Kaya kung ano-ano ang nakikita mo, masyado kang pakialamero. Sabay hila sa bisig ng dalaga. Ouch! Nasasaktan ako, Ivan. Please get out of my room. Ako mang ipipinid niya ang pinto ng kwarto nang pigilin siya ni Ami. Pamilyar sa akin ang scarf na yun. Parang nakita ko na siya kung saan. Saan nito sa lalaki. Napulot ko lang yan. Sabay tuluyan ng isinara ang pinto. Nanatiling nakatayo lang doon si Ami. Pilit inaalala kung saan niya nakita ang balabal na yun. Ngunit malabo pa sa kanya kung saan nga niya ito nakita. Gayon pa man, desidido si Ami na malaman kung saan nakuha ni Ivan ang scarf na yun. Kaya laging matyaga niya si Ivan. Hating gabi, nang muling magliwanag ang buong katawan ng estatwa, muli niyang makakasama ang babaeng pinananabikan. Pagkababa pa lang ito sa bitistal na kanyang kinalalagyan, ay akmana na itong hahalikan, ngunit tumalikod dito sa kanya at humarap sa may bintana sa kanyang silid. Kailangan mo na akong ilayo sa lugar na ito, Ivan. Masyado nang maraming alam ang kaibigan mong babae. May lungkot sa tinig ito. Huwag mo nang alalahanin si Ami. Malapit ko na siyang mapaalis. Sabay yakap niya mula sa likuran nito. Pero mapapahama ka lang sa ginagawa mong pagtatago sa akin. Sinabi nang ako nang bahala kay Ami. Pilit niyang iniharap ang babae sa kanya. Pinahid pa niyang namumuong luha sa mga mata ni Isabel bago niya ito hinalikan sa labi. Ilang araw din siyang pinanibagan ito. Unti-unti ay binaba niya ang tiranti ng kames ang suot nito hanggang sa tuluyang tumambad sa kanya ang obra maestrang katawan ng babae. Isang obra na kanyang pinagpapantasyahan. Bumaba ang mga labi ni Ivan sa leeg ni Isabel. Nilaro-laro pa niya kung buka ng dibdib nito. Waling binubuhay ang dugo ng kaharap ng babae. Muli ay napaigtad si Isabel nang muling tikman ni Ivan ang kanyang pagkababae. Noon ay sinagot na rin niya ng bawat halik nito, ang bawat indalo. Noon ay muli na naman nilang pinagsaluhan ng gabi. Lingid sa kanilang kamalayan, ay nakamasid si Ami sa mga nangyayari. Halos mapasigaw siya nang makita ang naging tao ang estatwa sa kwarto ng kasintahan. Ngunit ang mas lalong ikinagulat niya ay ang makitang nagsisiping ang dalawa. Pinipisil-pisil pa niya ang sarili upang matiyak na hindi siya nananaginip. Si Ivan at ang estatwa, magkasiping sa kama. Lalo lamang nagulo ang pag-iisip ni Ami. Parang hindi niya maintindihan kung ano ba ang kanyang nasaksihan. Ngayon niya mas lalo niyang kailangang humanap ng ebidensya laban sa babaeng ito. Lalo na at alam niyang tiyak na ikapapahamak niya iba ng pagkahumaling dito. Kailangan niyang humanap ng isang matibay na ebidensya. Nakayuko pa siyang nag-iisip sa may pinto ng kwarto ni Ivan nang bigla itong bumukas. Ako ba ang hinihintay mo? Wika ni Isabel kay Ami. Napatitig siya sa bumati sa kanya. Kitang-kita niya ang mga mata nito. Titig na nakita na niya nung una niya itong makita. Naaalala niya ang dalawang lalaking namatay ng dahil dito. Sa labis na takot na nadarama, ay tulunan niya siyang nawala ng malay. Napakahirap na naging desisyon ni Ivan na iwanan sandali si Isabel at sumama kay Ami papuntang Manila. Kailangang makumbinsi na ito na yun ang gusto niyang gawin at isang kahibangan ang manatili pa sa lugar na iyon. Ikinatuwa naman ito ng dalaga at agad na nagpatulong sa isang kasambahay na ligpit na ang lahat ng kanyang mga gamit. I'll see you later. Sabay halik ni Ivan sa labi ni Ami. Walang imik na tinanggap lang ito ng babae. Waring nakikiramdam sa lahat ng kilos ng binata. Aminado siyang kinatuwa niya ang mga naging desisyon nito. Pero hindi pa rin niya maiwasang mag-isip kung bakit bigla itong nagdesisyong umuwi na sa Manila. Mula nang magising siya nung isang araw mula sa waring isa na namang panaginip na nakita uli niya ang babaeng pumatay sa dalawang lalaking iyon, ay naging extra twist na sa kanya si Ivan. Pakaramdam niya ay may mali sa ipinapakita nito sa kanya. Pakaramdam niya ay nagpapanggap lamang ito. Hindi mo ako maluloko, Ivan. Not this time. I know you have a plan and I will know what it is. Bulong niya sa sarili. May pinapasabi po kayo. O sanang katulong na makita sila itong kinakausap ang sarili. Wala. Gawin mo niya ang trabaho mo dyan. Nasisiraan niya yata talaga ng ulo. Bulong ni Aling Linda sa sarili. Ano yun? Baling ni Ami sa kanya. Wala po. Umiba na siya ng pasta at tumarap kay Ami. May kung anong takot na baka nga nasisiraan natin ang ulo at bigla